Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong YouTube channel, Veritas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo, Veritas YouTube channel. Mayroon din po tayong Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At regular niyo po ninyong abangan ang ating mga talakayan dito, araw-araw po ito. Ang mga dinidiscuss ko po ditong mga topics, hindi ko pa po nadidiscuss sa iba kong mga social media platforms. Tulad ngayon, ang topic natin, sunod-sunod ang talo ni Chis, ha? Mali ang akala niyang absuelto na siya. O yan. Ha? Ha? Ito kasing nakaraang mga araw, maraming problema si Chis na kinaharap. Kaya bigla ay di ba ang dati ang yabang-yabang niya? May mga pataas-taas pa ng kilay. Ha? Katapos noon, lagi araw-araw nakikita mo siya nagpi-press con. At sa bawat press con noon, bawat press briefing niya, akala mo wala nang pagkatalo, akala mo lagi na lang siyang nasa taas. Nung Senate President pa siya, pinag-uusapan noon na Senate President Cheese, mag-proceed ka na sa trial kasi yan naman ang nakalagay sa konstitusyon. Sabi niya hindi. Ang ibig sabihin daw ng forthwith, hindi naman ibig sabihin agad-agad. Wala daw makakapilit sa kanya. Okay, so hindi nga siya napilit. Nagtagumpay sila na maibasura yung impeachment ni Sara. Pero ano nangyari sa kanya? O ayan, nasangkot siya sa mga nasangkot siya sa mga anomalya, lalo na yung kontrobersya sa flood control. Hanggang sa masibak siya sa pagiging Senate President. O ngayon, nasa minorya siya, tahimik na siya, tamimi na siya. Pero mayroon pang isang kaso. Yung donation sa 30 million sa kanya ni Lubiano, controversial din yon. Kasi si Lubiano ay may-ari ng Centerways Construction na maraming mga kontrata kabilang na ang flood control. O ngayon, nagkakaso siya kanyan sa COMELEC, kaya lang inabsuelto siya ng COMELEC. O di tuwang-tuwa siya. Nalusutan niya yung COMELEC. Kaya lang mayroong kahangahangang teacher, ordinaryong teacher. Si Mr. Tayam yata yon. Nag-file siya sa Korte Suprema. Ng leave. Ibig sabihin, humingi siya sa Korte Suprema ng leave para makapag-file siya ng petition para ma-review ng Korte Suprema yung desisyon ng COMELEC. Kasi talagang hindi siya kumbinsido sa desisyon ng COMELEC. Inabsuelto talaga si Cheese. Tuwang-tuwa na sana siguro si Cheese Escudero dahil naabsuelto nga siya sa COMELEC. Pero nitong nakaraan namang kailan ba yan? Nung nakaraang Marso, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema. At alam niyo kung ano ang desisyon ng Korte Suprema, mga kabunyog? Pinagbigyan ng Korte Suprema yung leave, yung request ng leave ng isang teacher na nagpa-file ng petition para ma-review ng Korte Suprema yung desisyon ng COMELEC sa kaso ni Cheese Escudero doon sa illegal campaign discontributions na 30 million. Kasi nga, pagdating sa COMELEC, inabsuelto si Cheese. Ay dinala sa Korte Suprema ng isang teacher. Yung isang teacher. Pero dahil hindi ka naman kaagad-agad makaka-file sa Korte Suprema, kumuha muna siya ng pahintulot, leave. At binigyan siya ng Korte Suprema. So ibig sabihin, mayroon na siyang pinayagan siya ng Korte Suprema na makapag-file ng petition. So magsasubmit na ngayon ng petition ang nasabing teacher. So pag natanggap ngayon ng Korte Suprema yung petition, magdi-decide ang Korte Suprema kung tatanggapin yung petition for review, kung magagawa ito ng review ng desisyon ng Korte Suprema. Ang importante, pumayag ang Korte Suprema, grinant yung leave na hinihingi nung nasabing teacher. O yan. Kaya dyan, unang talo yan ni Cheese. Bakit? Bakit talo? Kasi akala niya tapos na doon sa COMELEC. Absuelto siya sa COMELEC o di tapos na. Hindi. Pinagbigyan ng Korte Suprema yung teacher na nag-file. Grinant yung leave na hinihingi. Pangalawa, natalo si Cheese. Yung kaso niya tungkol sa anomalya sa flood control. Ang napag-uusapan na lang si Joel Villanueva, si Jinggoy, nakakulong na si Revilla. Wala, parang ligtas na si Cheese Escudero. Parang absuelto na.
ay bigla noong Abril 6, inanunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya. Ano ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya? Kakasuhan si Romualdez at si Cheese. Nire-ready na nila yung kasong plunder or conspiracy to commit plunder. Ngayong Mayo, anya yan. So, ano yan? So, ibig sabihin, isang talo na naman yan ni Cheese. Bakit talo? Eh kasi ang akala niya yata, absuelto na siya diyan sa mga anomalya na yan sa flood control. Hindi na siya nababanggit eh. Oh, ay bigla siyang binanggit ni Ombudsman Boying nung isang araw, nung April 6. Tapos yung Semana Santa. O di ibig sabihin yan, problema na naman siya. Ha? Mali ang akala niya na absuelto na siya. O, hindi pa siya nagre-react, hindi pa nagko-comment. O, pero ang totoo, siguro naisip niya, akala ko ba wala na akong problema diyan? Akala ko ba naariglo ko na yan? O, wala, hindi. Kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, rinere din na nila ang pagsampa ng kaso mga bandang Mayo kay Chis Escudero at kay Romualdez. At ayon mismo sa tagapagsalita ng Ombudsman, si Assistant Ombudsman Miko Clavano, nasa tail end na ng investigation. Kaya ibig sabihin, patapos na yung investigasyon ng ombudsman at isasailalim na sa preliminary investigation sila Cheese at saka si Romualdez. So hindi pa tapos. Hindi talaga totoo na naabsuelto siya. Yan ang malinaw diyan. Tuloy ang kaso sa kanya. At sinabi nga ni Ombudsman Boying by May. O yan. Kaya ibig sabihin yung kaso niya doon sa COMELEC, yung 30 million na illegal campaign contribution, akala niya na absuelto na siya sa COMELEC, hindi. Pagdating sa Korte Suprema, pinayagan ng Korte Suprema yung leave of court na hiniling nung petitioner. Pagdating naman dito sa anomalya sa flood control, kala ni Cheese, wala na siya dyan, hindi na siya nababanggit. Ay ngayon, sabi ni Ombudsman Boying, kakasuhan si Cheese kasabay ni Romualdez mga bandang Mayo. Ayan, at least yung mga nag-iisip na parang ligtas na si Cheese, hindi. Kaya mukhang magpapahinga na sa politika si Chis Escudero Kahit yung mga survey ngayon tungkol sa posibleng magsenador sa 2028, kasi pwede pang magre-election si Chis sa 2028 eh. Pwede pa. Kaya lang ang problema nga ito, sirang-sira siya dito sa mga anomalyang ito, mga kasong ito. Kaya sa survey, kulilat na si Chis. Nasira na ang ni Chis sa politika. Mukhang magre-retiro na yan sa politika eh. Dati nga sinasama pa ang pangalan niya sa mga survey ng Vice President or President. Si Cheese na mismo ang sabi niya, wag na siyang isama. Wala na siyang plano sa President. Sa naman, re-election ng senador, hulilat siya ngayon sa survey. Yung kalalabas lang na result ng survey ngayon, hulilat siya, ang layo niya. So ibig sabihin, apektado talaga yung apektado ang ni Cheese Escudero dahil diyan sa mga issue na yan. Akala niya, di bali na, paalis na ako sa politika, magretiro na ako diyan, basta't wala lang akong problema. Ang problema, hindi. Nandyan pa rin ang problema niya, hindi absuelto. Lalo na pag natuloy itong pagkaso ni Ombudsman Boying sa May. Mabigat yan. Lalo pa kung plunder yan o conspiracy to commit plunder, non-bailable yan. Makukulong siya. Makukulong siya. Kasi non-bailable ang plunder eh. Abangan natin, mga kabunyo. Kaya sunod-sunod pa rin ang talo ni Cheese. Bakit ko sinabing talo? Bagamat hindi pa naman 'tong mga final decisions, pero talo siya bakit? Akala niya na absuelto na siya doon sa problema sa COMELEC, doon sa 30 million na illegal campaign contributions. Hindi. Sabi ng Korte Suprema, pinayagan yung petitioner na yung paghingi ng leave para mag-file ng petition na i-review yung desisyon ng COMELEC. Kaya ibig sabihin, posible pang ma-review ng COMELEC yung kaso ma-review ng Korte Suprema yung desisyon ng COMELEC. Ang isa pa, yung kaso niya sa flood control, akala niya wala na kasi hindi siya nababanggit. Ay nagsabi ngayon si Ombudsman Boying, kakasuhan siya.
saka si Martin Romualdez. Okay, mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.